Okay guys, so kagabi, dumayo tayo sa ngayon? Alfonso Village. Sa Alfonso Village sa may Imus, Cavite, and naka-encounter natin, na-meet natin first time si Justin Delante po. Justin ano? Delante po. Justin Delante. So, isa sa mga nire-recommend ni Coach Mark. Actually, nakita namin siya sa online and hindi naman namin talaga akalain na taga dun lang siya. And ngayon, nandito siya. Sabi ko nga sa kanya kagabi, meron ko naman schedule sa amin bukas. So, ngayon, mas makikilala natin itong sumisikat at nakaka-inspire na bata na si Justin. So, tara! Panoorin natin kung ano yung kwento ng batang to. Let's go! So sure ako guys, katulad ko, naku-curious din kayo ano yung kwento ng bata na to, yung condition niya ba, since birth or may something na nangyayari na aksidente. Kagaya nung mga una nating na featured, yung mga naka-amputee, si Marco saka si Kuya Bong Marvin na amputee sila, at as in may artificial leg sila nung na-meet natin sila. So hindi ko alam kung ano yung story ni Justin and yun yung malalaman natin today. Ako nga pala si Justin Delante from Imus, Cavite, Alapan, 1C. Ako nga po pala ay 19 years old. Nag-start ako mag-basketball before 13 years old. Kasama ko mga kaibigan ko sa amin. Then gigisa kami ng umaga para maglaro. Kumpleto pa ako nun. Then sarap sa feeling. Kumpleto ka, nakakalaro ka, nakakagalo ka na maayos. Nakakasabay ka sa mga kaibigan mo. Then, before pandemic, 2021, 13 years old ako, nung kumpleto pa ako. Sa basketball, ang dami kong naging kaibigan, nakasama, nakahalubilo. Dahil sa basketball, naging masaya ako. Dahil may mga kaibigan akong totoo sa akin, mabait, may katulong, masaya sila kasama, masarap. Mga kaibigan ko naging pangalawang pamilya ko sa buhay ko. Kasi lagi sila nandyan, pupunta ka nila ng madaling araw, then gigisingin ka. Tara, sport tayo, training tayo, laro tayo. Yun, ang sarap sa feeling kasi may kaibigan kang ganun. Gigisingin ka ng madaling araw para maglaro kayo sa court. Nagsama-sama kayo kasi isa na lang ang tulingan namin eh. Ang isip namin, magkakapatid, masaya. Masaya kaming ginagawa namin to. Aminin man natin or hindi, basketball talaga ang kinahiligan ko. Simula pagkabata. 13 years old ako, nagsimula ako, 13 years old. Sarap, kumpleto pa ako, nakakasabi ako sa kanila. Then, pagtungtong ko ng 16 years old. Pandemic, 2021, May 11. At dun na nga nangyari ang lahat, na-aksidente po ako sa motor. Ang dahilan sa pag-iinom po. Laseng din. May kasama po ako, kaibigan ko po, kababata ko po siya. Dalawa po kami. Nakasulubong ko lang siya sa tindahan, then sinama ko siya para bumili ng pansit canton. Pag-uwi po namin dun. Nadisgrasya po kami, bumangga po kami sa Maynilad.
Sa bakal na Maynilad po, pabilog. Bakal na pabilog. Doon po kami bumangga. Then, tinakbo po ako sa Imus. Di po ako tinanggap dahil kailangan daw po muna ng down payment ng 200K. Wala naman po kaming perang ganong kahalaga, ganong kalaki. Kaya ang nangyari po, tinakbo po ako sa Malayong Hospital sa PGH po. Then, nung nasa hospital na po ako, siguro mga 1 week po. 1 week, nilipat din po kagad ako ng Quezon City sa hospital po. Doon po, inoperahan na po ako ng pangalawang operation ko po. Then, tagal ko din. Tagal kong tiniis. Masakit para sa akin dahil hindi ko na nagagawa yung mga gusto kong gawin. Naaalala ko yung mga bagay na nagagawa ko dati. Dati, kaya ko to. Nakakasabi ako sa ganito. Pero, ang nasa isip ko, kaya ko to. Di ako manghihinaan ng loob. Paalang nawala sa akin, mahalaga, buhay ako. Thank you pa rin kay God dahil binigyan ako ng pangalawang buhay. Na makasama ko mga kaibigan ko, maglaro. Then nakakasali ako ng liga. Ligan labas, ligan loob. Then, nandoon pa rin yung respeto nila. May mga taong ayaw nila sa akin dahil ganito nga daw. Hindi daw ako makakasabay. Masakit para sa akin dahil kasi naiisip ko, ba't ganun? Dati naman nakakalaro ko sila, nakakasabay ako sa kanila. Pero hindi ko inisip. Inisip ko, kakayanin ko. Kasi para sa akin to. Ginawa ko ng libangan. Kasi masarap mag-basketball. Dahil napamalo ako sa basketball, bata pa lang ako. Dahil mga pinsan ko nga po, mahilig din sa basketball, nakahulibilo. Papasalamat pa rin ako ng mga kaibigan ko. Nung araw na hirap ako, depressed na ako sa buhay ko. Nandiyan sila. Simula pagkabata, simula pagkatanda, nandiyan pa rin sila, kasama pa rin nila ako. Sila nagbigay ng lakas ng loob, tiwala sa sarili, para matuloy ko kung ano ang naiwan ko. Nung na-aksidente po ako, iniisip ko kaagad kung putol na ba or nakakabit pa siya, kung mabubuhay pa ba ako or hindi. Ayun kaagad ang tumakbo sa isip ko. Yung kasama ko nga po, nakatayo kaagad ako. Bala ko po sana tumayo dahil di ko po siya ramdam, manid po ako nung araw na yon. Diyan nga po nakainom po ako. Gusto ko pong tumayo, di po ako makatayo. Ito na lang po mismo, durog na po yung ganito, balat na lang po yung nakakapit. Iniisip ko agad kung mabubuhay pa ba ako or hindi. Sobrang takot ko, sobrang taranta na ako, di ko alam ang gagawin ko, kung tatayo ba ako or mag-i-stay lang ako kung saan kami bumangga. Kasi sobrang sakit, naiisip ko kaagad na baka kunin kagad ako ni God. Dahil doon nga, na-aksidente kami. Then, kasi paghawa ko, buto po agad nahawakan ko eh. Buto agad, napakatulis, labas na yung buto. Dahil nga doon sa nangyari sa amin, na-aksidente kami. Sobrang takot po ng family ko, sa tita ko. Yung nangyari sa akin, hindi nila alam kung anong gagawin nila. Dahil doon nga, nakita nila yung sarili ko na nakahiga sa kalsada na hirap. Umiiyak kasi nga dahil sobrang sakit. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. Then, thank you pa rin sa mga tumulong sa akin nung araw na yon. Kundi dahil sa kanila, hindi ko alam kung nasan ako ngayon. Kaya thanks kay God dahil binigyan ako ng second life para mabuhay sa mundo. Maratungtong sa ganitong buhay, matungtong sa mobs, sa mga lugar na kung saan sila gagala or pupunta. Kusang tumatagilid po yung pa ako, then sinabihan ko po kasama ko na tawagin po yung mga kaibigan ko, kamag-anak ko para tulungan ako. Dahil di ko na po kaya, dahil gusto na po pumikit ng mata ko. Nagdadasal ako kay God na sana di ko pa oras, sana di ko pa araw nung accident na araw na po yun nung na-aksidente ako. Dahil ang sakit sa feeling na ganun nga. Masyado pa akong bata, nawalan kagad ako ng paa, masakit. Pero tuloy pa rin. Hindi naman buhay ang nawala, paa lang. Then,
Sa family ko naman, thank you pa din dahil nandiyan kayo. Kahit ganito ako, di nyo ako pinabayaan. Nilagaan nyo ako ng mabuti, trinato nyo ako, binigyan nyo ako ng lakas na loob para bumangon sa buhay na kung saan ako nagsimula. Then yung nakalabas na nga ako ng hospital, nung nasa home na po ako, sa bahay namin, niisip ko kung habang buhay na lang ba ako dito, kung paano ako babalik sa normal. Niisip ko magpagaling, magpalakas. Kasi kung iisipin ko naman, kung iisipin ko na lumpo na ako or wala na ako, hindi ko na magagawa yung mga dati kong ginagawa, mas inisip ko pa rin na gumalaw, magpagaling, lakas ng loob, tiwala sa sarili. Then yun nga, pagbalik ko sa court, inisip ko kaagad yung mga tingin sa akin ng tao, kung normal pa rin ba or hindi. Pero mas karamihan pa rin yung mabubuting tao sa tingin nila sa'yo na lampa ka, wala ka na mararating sa buhay mo. Mas lamang pa rin yung, yun nga, mas lamang pa rin yung mabubuting tao. Iisip ko kung paano ako babalik sa basketball, kung paano ako itutuloy yung pinangarap ko dati na maging malakas sa basketball. Naging inspiration na lang sa akin, naging motivation sa buhay ko na tuloy pa din. Basketball pa rin, naglaro pa rin ako, pumunta ako sa court, sumali ako sa liga. Hindi ko inisip yung tingin ng tao sa akin na ba't nandyan yan, ba't sumali pa yan? Mamaya ma-aksidente pa yan, malandril yung laro. Uy, ba't nandiyan ka? Ba't di ka na sumasali sa mga ganyan? Kasi di ka naman makakasabay. Tatawagan ka na ng traveling, makakawawa ka, masusubsob ka, matutumba ka, di ka naman makakatulong sa team mo, wala kang ambag, ganun, mga sinasabi sa akin ng mga tao. Pero di ko inisip yun, inisip ko pa rin, ba't ko iisipin yun kung ganun tingin nila sa akin? Pipiliin ko pa rin maging masaya. May sumisigaw na putol, lampa, putol-putol, may mga kabataan na ganun. Masakit kasi naririnig ko, masakit sa akin. Pero wala, ganun talaga. Dahil sa mga ganun, di na pinapansin. Ang unang gagawin mo dapat, lakas ng loob. Tiwala ang iisipin mo. Hindi ko inisip yon, inisip ko, malibang ako, makatulong ko sa mga kagaya ko na ganito, PWD, sa mga bata. Kasi ako kinaya ko gusto ko isipin ng mga bata na kompleto sila, kaya din nila. Lumakas ang loob nila kasi nga, yun nga ako. Kasi ako, simula nung naputulan ako, dumating din ako sa point na gusto ko nang tumigil, gusto ko huminto sa pagbabasketball, gawa nga nang di na ako makakasabi sa mga kaibigan ko, sa mga pinsang ko, sa mga tropa ko, sa mga ibang tao. Pero inisip ko na lang na tuloy pa din, laban pa rin. Inisip ko na lang na bigay tulong sa mga bata, sa mga nangangarap na gusto lumakas, magbigay tiwala sa sarili nila. Tuloy lang dahil basketball yan. Dadating ka muna sa hirap, sa mahina. Then pag tinuloy mo naman, makukuha mo rin kung ano ang gusto mo. Sa ang unang gagawin, thank you ka kay God, tiwala sa sarili, wag ka panghinaan ng loob. Kasi ako, kinaya ko. Nabawasan ako, naputulan ako ng paa. Pero hindi ko inisip na hanggang doon na lang ako. Ang inisip ko, kaya ko. Kasi isang paa lang naman nawala sa akin. Hindi naman buong pagkatao. Kaya tinuloy ko. Kasi mahal ko ang basketball. Hi guys, nakita natin yung story ni Justin. Pero nakakatuwa kasi sa iba, kung ikaw maputulan ka ng taba, baka durog-durog ka na. Umaga, emotional. Hindi, tsaka parang mawawalan ka na ng pag-asa. Oo, pero siya kasi tuloy lang. Doon naman tayo nabilib sa kanya kasi talagang walang hadlang, walang naging hadlang sa kapansanan niya sa bahay. Sina-down coach kahit na wala na yung kulang na ganyan siya. Tsaka yung puso niya sa basketball. Diba, nag-stay pa rin. Napakalupit mo, Tin. Sali nga siya sa liga ito, team niya. Oo, magaling na Shoutout naman sa siya. team ko, Team Chase Down, sa Metriville, sa Divisional SK. Chairman namin na si Lilan Reyes. Dahil actually talaga si Mark nagdala, di ba? Mark, Papi Mark. Kutsma! Kasi before siya sabihin ni Mark na taga doon lang pala sa inyo, Panood. napanood na rin. Shooter coach, no? Ikaw ba naman naglalaro ka? Sobrang shooter mo, isa lang pa. Shooting form niya hindi pilit. Kaya tayo guys, maging thankful tayo kasi kumpleto tayo. Okay, buo pa rin tayo. And lalaban pa rin tayo kasi kung siya nga, kulang na yung pa pero lumalaban tayo, laban tayo lagi sa buhay. Okay? Let's go! Pero ngayon, gusto niya makalaban. Gusto niya makalaban si... Sino? Idol Ashley po. Kagabi pa niya sinasabi. Oo, kagabi, nakita sa court. Sino sinaman mo? Idol Ashley po. Asli! Papalag ka ba? Papalag! Pasga! Hawak na
Guys, malalaman natin kung sino yung Mas shooter. mas shooter ba. 3-point shoot out. Yun! Paano ba mayari nito? Isang ano lang? Actually siya yung ano, ikaw, anong gusto mong laban? Alam po matapos sa 25 na shot. 5-5. Apo, 5. Sa 3 lang po. Game! Let's go!